Totoo po yun. Kaya lang, sa tuwing ako'y bibiyahe mula Barandal papunta po rito, abalang-abala po ang maraming tao kahit araw po ng linggo. Si Lord, nakita ko sapat na ang pagpapala mula Lunes hanggang Sabado. At ang araw ng linggo ay inutos ng Panginoon, ito ay pahinga po natin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pahinga ka naman. Pahinga naman. Huwag niyo, pwede mo sabihin, baka naman sobra. Yan, yung tama lang. Alam niyo po, ang tanong na malaki po ngayong oras po ito, ano po gusto niyo? Kayo po hinahabol ng pagpapala o kayo po hahabol sa pagpapala? Ulitin ko po tanong, baka mali kayo ng sagot. Ano ang gusto niyo po? Kayo ang hinahabol ng pagpapala o kayo po ang hahabol sa pagpapala? Kami ang hinahabol ng pagpapala. Yun po talaga ang design sa atin ng Panginoon. Kaya lang nakita ko po sa buhay ng tao. Lawit na ang dila, pagod na ang tao, ay talagang sila yung mahabol sa blessing na narapat para sa kanila. Laging totoo ang ating pag-uusapan na kung saan at minsan hindi matagpuan ang pagpapala na hinahangad niya. Minsan nasa kanila na yung pagpapala pero parang wala pa. At meron ng pinagpala pero parang kulang pa. Sabi sa salita ng Diyos, ang aga nilang gumigising para magtrabaho, gumawa. At ating gabi na, talagang kalaliman na ng gabi bago pa sila makapagpahinga. Pero nakita ang resulta, ang kanilang buhay ay kulang at kulang at kulang pa rin. Pero meron naman na talagang tama lang ang paggawa, pagkilos, pero sapat naman ang kanilang pagpapala. Kaya sa araw pong ito, tuturuan po tayo ng Panginoon kung paano po natin mararanasan na tayo talaga ay tunay na pagpapalain ng Diyos. Maraming pananaw, maraming kaisipan, mali ang pag-iisip sa blessing na dapat nilang makamtan at maranasan. Tanungin niyo nga po ulit ang katabi niyo, gusto mo bang pagpalain ka talaga ni Lord? Handa ka na ba? Title natin pag-uusapan ay katangian ng taong pinagpala. Meron pong katangian po yan. Pag sinabing katangian, iyan yung taglay ng isang tao na talagang masasabi mong ikaw ay pinagpala. Pero kung duda ka pa at hindi po nararanasan yung title po na yan, baka pag narinig po natin ito, sasabihin natin, Lord, ang tagal mo na pala akong pinagpala, pero ngayon lang kita mapapasalamatan. Ngayon ko lang maibabalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. At hindi ko na ite-testify na ipapatutuo na ako ay yun pinagpala. Irang malungkot po, hindi na ibabalik sa ating Panginoon. Yung title po na yan, maunawaan po natin na tayo po ay pinagpala. Dadayain ka ni Satanas, sasabihin sa iyo, ang ganyan ka na lang, wala ka ng pag-asa, lugmo ka na, at talagang wala nang kwenta ang iyong buhay, kahit ang kapwa mo ay parang ayaw na sa iyo. Pero sa araw pong ito, makikita po natin, sa talatang ibinigay ng Panginoon sa Kawikaan chapter 11 verse 23 hanggang 25, ay ganito po ang ating mababasa. Para makita natin, sabi po dito, si Solomon po ang sumulat niyan, na ibinigay ng Panginoon kay Haring Solomon ang wisdom, ang karunungan, anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan. Ulitin ko po, anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan. Ngunit, ang hinihintay ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tayo sumandaling imukod, tayo po ay manalangin. Lagi nating hingin sa ating Panginoon ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa lugar na ito, sa bawat individual, babae at lalaki, upang hindi lang natin mapakinggan ang mensahe ng Diyos, ang makapangyarihan salita ng Diyos, kundi ito ay matanim sa ating matabang puso, at ito ay sumibol, tumubo,
lumago, mamulaklak, mamunga ng 30, 60 at 100 ibayo. At magkatawang tao ito sa ating buhay, ibig sabihin, maya-apply po natin ito sa ating buhay. At kahit kailan hindi na tayo madadaya, mapagnanakawan, mawawasak, at mapapatay ng kaaway na Satanas. Kundi bagkus, mararanasan mo ang tuloy-tuloy na pagpapala ng Panginoon. Minsan pa, Ama naming nasa langit, sa tuwing mahayag ang iyong makapangyarihan salita, ang iyong mensahe, patunayan niyo po sa bawat makakapakinig, babae at lalaki, bata o matanda, o may edad. Kayo po ang magpatunay na ang iyong salita ay ibabalik sa iyo ng walang kapakinabangan. Kaya minsan pa, salamat Panginoon Jesus, salamat Banal na Espiritu Santo, mangusap po kayo sa bawat isa po sa amin. Ako nga po ba, kami nga po ba ay tunay na iyong pinagpala? Sa araw pong ito, ipaunawa niyo po sa amin. Kayo po Panginoon Jesus, sa magitan ng pagturo po namin at ang Banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa po sa amin. Subuhin niyo libo-libo niyong anghel para kami ay ingatan, gabayan, pangunahan sa lugar na ito. Dahil alam po namin, may pinaplano ang kaaway. May pagtatangka ang kaaway. Ngunit sa pangalan ng Preso Kristo, winawasak namin ito tinataboy sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa. Wala siyang karapatan sa inyong mga anak na ito. At sa bawat pamilya po namin, i-bless niyo po kami ayon sa iyong salita, ayon sa iyong pangako, Panginoon. Muli, O Diyos, marapat na ibalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, ang lahat ng pagpapalain ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, ang Panginoon ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. Kaya lang, hindi makita kasi minsan ang kalalagayan ng tao ay nasa abang kalalagayan. Na kung saan si Satanas ay kumikilos, na kung saan ang pagtingin natin sa ating sarili ay napakababa. Pero ang truth, sabihin niyo po sa katabi niyo, ayon sa salita ng Diyos sa Book of Genesis, kawangis ka ni Lord. Pag sinabing kawangis ni Lord, ikaw ay merong authority, power, may leadership, na i-delegate si Adam and Eve na kayo ang magre-reign, magro-rule, magmamanage, at talagang kayo ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa kalalagayan ni Adan at ni Eva. Kaya lang, ang kanilang pagkatao ay winasak ni Satanas kaya hindi nila nagawa at nagampanan yung pagpapala na dapat mapapasa kanila, na lahat ay nawala. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong hayaang mawala. Huwag mong hayaang mawala. Minsan nasa atin na, pero bakit nawawala pa? That is a big question. Alam ko nakaka-relate po kayo sa ating pinag-aaralan. Na kung saan ang title natin pinag-uusapan, titignan po natin yung ating sarili ngayon. Bakit hanggang ngayon? Hindi ko maranasan yan. Na kung saan ang katangian ng taong pinagpala ay makikita po natin. Ano sabi po sa verse 23? Sabi po doon, anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan. Ngunit, ang hinihintay lang ng masama ay kapahamakan. Alam niyo po, nasulat libu-libong taon ang talata pong ito sa pamamagitan ni King Solomon. Na ginamit ng Diyos para tayo ay may pagbatayan. Para makita natin na tayo ay talagang nasa atin yung katangian na tayo ay pinagpala ng Diyos. Ano po yung unang mensahe ng Diyos? Sabi po doon, taong matuwid. Ang katunayan, kaya mo mararanasan na ikaw ay talagang pinagpala ng Diyos at sasabihin mong ikaw ay pinagpapala ng Diyos, ang unang katangian ng tao ay nasa sa iyo po ang pagiging matuwid. Alam niyo po, kung babalikan po natin yung ating buhay, hindi talaga natin masasabi na tayo ay pinagpala. Una, sa ating pag-uugali, hindi po makikita ang katuwiran. Kaya nga, sa araw pong ito, makikita po natin kapag ang isang tao ay talagang nagkaroon ng pagbabago, hindi dahil sa kanyang sarili, hindi dahil sa kanyang talino, sa kanyang galing, kundi dahil sa Panginoong Jesucristo, nang tanggapin niya ito, ay unti-unti siyang nagiging matuwid. Alam niyo po mga kapatid, good news, pinagpapalahan ng Panginoon.
Pero kung hanggang ngayon, matagal ka na sa Panginoon, question mark pa rin ang pag-uugali natin at hindi pa rin tayo nagiging matuwid sa harap ng Diyos, hindi po natin masasabi na ikaw ay pinagpala. Nasa abang kalalagayan pa rin. Kahit nasa iyo na ang lahat. Kahit nasa sayo na ang lahat, hindi mo pa rin masasabing ikaw ay pinagpala kung balugtog pa rin at hindi matuwid ang iyong pagkatao. Ano ang sabi sa sa Matthew chapter 6 verse 33? Ano sabi po doon? Datapwat unahin muna ninyo ang aking kaharian. Ano daw? Ang aking kaharian. Ano kasunod? Ang aking katuwiran. Ano ang kasunod? Ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag ko sa iyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, idadagdag daw ni Lord sa iyo. Kaya lang ang requirements ng taong pinagpala para ang katangian niya ay mapasa kanya na talagang siya ay pinagpala, taong matuwid. Tingnan po natin ang ating buhay, reality check. Sa mga taong hindi matuwid, kahit magkapera sila, hindi natin alam kung saan galing. Kung sa katuwiran nila nakuha yung kanilang ikabubuhay. Pero sa mga taong matuwid, kita at given na, sasabihin niya, ito ay galing kay Lord. Hindi siya magmamalaki. Hindi siya magmamataas. Kahit nasa kanya na ang lahat, makikita ng taong matuwid na to, yung kanyang sarili, ay still, nandun pa rin siya sa pagpapakumbaba sa harap ng Diyos dahil alam niya, sa kanyang isipan at sa kanyang puso, lahat ng iyon galing sa Panginoon. Amen. Pero yung mga tao na, ano sabi doon? Ngunit ang hinihintay lang ng masama ay, ano daw? Kapahamakan. Pero ang pagiging taong matuwid, sabi po doon sa letter A, bababa po yan, kaya ka naging matuwid sa harap ng Diyos, nagbubunga ng kabutihan. Ang mag-aani lang at magbubunga ng kabutihan ay yung taong matuwid. Totoo po ba? Alam nga naman magbunga ng kabutihan ang masama. Kung ano ang puno, makikita po natin, hindi po mamumunga ng santo lang mundo. Yan po ang ipinapakita po sa atin ng Panginoon, ay talagang tunay at totoo ang Panginoon at makatarungan. Makapangyarihan siya. Alam niya kung karapat dapat ka na sa mga pagpapala na ibibigay niya sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Tanungin nga po natin katabi ko, handa ka na ba? Karapat dapat ka na ba? Sa pagpapala ni Lord. Minsan, kahit manalangin ka na manalangin, bakit wala pa rin? That is a big question. Minsan, hindi agad tinutugon ng Panginoon kasi why? Baka mapahamak ka. Palagay na gamitin mo ang pagpapala ng Panginoon para sa ikabubuti mo at kabubuti ng iyong kapwa. Hindi. Kundi, ang mag-glory pa doon ay hindi ang Diyos, kundi ang kaaway ni Satanas. Marami pong ganyan. Palagay na mapakinabangan nila yung kanilang pinagpala, ay yung pagpapala. Ano nangyayari? Sabi doon? Ngunit, ang inihintay lang na masama ay rusahan. Kapahamakan. Hindi naman po pagpapala po yun. Amen po ba? Taas po ang kamay na nakakaunawa. At palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon. Ito po ay mula pa November, pinag-uusapan na po natin ang blessing and giving. Pero pag hindi po natin naunawaan yung last topic about blessing and giving, kasi next month ay panibagong mensahe ng Panginoon na nawa. Maresolve po natin ang ating buhay, ba't ganito ang ating kalalagayan? Sabi ng mga kasabihan ng, nadinig niyo na po ba yun? Na isang kahig, isang tuka. Pakita natin ang manok, kahig, tuka, kahig, tuka.
Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka naman manok. Diba? Alam niyo po talagang given po sa atin ang pagpapala ng Panginoon. Tandaan niyo po ito. Take note niyo po. Given po sa atin ang pagpapala ng Diyos. Kaya lang, may hadlang. Si Satanas, hindi siya papayag na pagpalain ka agad-agad. Hahadlangan niya. Paano niya hahadlangan? Basic. Hindi kanya pagbabasahin ang salita ng Diyos. Kasi ang pagpapala ng taong matuwid, nasa salita ng Diyos. Pag nabasa ng tao ang salita ng Diyos, manlalaki ang mata. Wow! Diba? Katulad na lang ng binanggit natin kanina, na pinalalabas ng Diyos yung Matthew 6:33. Ano ang laman doon? Datapwat, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos. Congratulations, inuna mo ngayon ang kaharian ng Diyos. May gagawin ka, pero iniwan mo pansamantala. Hindi naman habang buhay, iwanin mo ba? Pansamantala lang. Pero nagkaroon ka ng tamang desisyon. Congrats. Ikaw ay pinagpalak ng ating Panginoon. Every time na uunahin mo ang kaharian ng Diyos. Ano ang kaharian ng Diyos? Yung mga pang-spiritual mong gawain. Bible reading, prayer. Inuulit ko po, ayaw din ni Satanas na manalangin ka. Tandaan niyo po yun. Ayaw ni Satanas na manalangin ka. Why? Kasi pag nanalangin ka, katulad ni Jabez, na sa aba niyang kalalagayan, sabi ni Jabez, Ama, alisin niyo po ang paghihirap na ito. Gusto ko pong yumaman. Amen. Para praise na po yun. Ang ginawa po ni Lord, granted yung kanyang panalangin. Pinagpala po siya ng ating Diyos. Eh si Satanas, magtatry ka pa lang, mag-iisip ka pa lang manalangin, patutulugin ka na niya. Eh sabihin niyo po, huwag mong gawing sleeping pills ang pagbabasa ng Biblia. Huwag mong gawing sleeping pills ang panalangin. Nabukas na ang Amen. Eh, malungkot nga, yung iba, hindi pa marunong manalangin. At kapag ka pinag-lead ng prayer, ang tibok ng puso na, chuk, 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 parang trend, yung tunog. Andun ang kaba, takot. Eh, paano ba ito ang panalangin? Hindi, lead mo yung ating kakainin. Sa family, practicein na po natin. Anak man yan, o kung sino pa man ang kasama nating take ng blessing ni Lord para lalo tayong pagpalain. Eh, hindi naman lagi si nanay. Tama po ba? Hindi lagi si tatay. Nawa, si tatay at si nanay, sila ang nangunguna na talagang ipanalangin yung blessing mo. Eh, paano kung hindi nagagawa? Basta lantak-lang na lantak. Nawa niyo po ba? Kain lang ng kain. Hindi na... Alam niyo po, ang taong matuwid, yan po ang talagang tunay na pinagpala. Bakit po? Ano sabi po dyan? Nagbubunga ng kabutihan. Talagang natural sa kanya yung kanyang kabutihan. May nakakakita o wala. Matuwid siya. Yan po ang crucial din eh. Na yung ibang tao, kapag akala niya nag-iisa lang siya, pwede niya nang gawin yung kalikuan. Tama po ba? Maraming tao kaya hindi pinagpala, kakaba-kaba, takot. Hindi po nila naranasan po yan. Andun pa rin sila sa pagiging taong likod. Siyempre, kung may taong matuwid na kinalulugdan ng Diyos, may taong likod. Ang isip, ang puso, na kung saan ang ginagawa ay hindi kalooban ng Panginoon. Naman, nagkakaintindihan po tayo. Makamtan man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero kung wala ang Panginoon na nagbibigay ng katuwiran sa buhay po natin, useless po ang lahat ng bagay. Makamtan man natin. Yumaman ka man, maging tanyag ka man, at mapasayo man lahat, kung mapapahamak naman ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa, at mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Ano sabi doon? Ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Yun yung napakalaking reminder po dyan eh. Yung hindi, hirap na hirap ka na nga sa mundong ito, tapos yung next life mo, nasa paghihirap pa rin. Okay lang na ipinanganak tayo sa mundong ito, mahirap. Pero, e-exit tayo sa mundong ito,
kita natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, pinagpala tayo ng Diyos. Why? Nagkaroon ng malaking pagbabago ang ating buhay. Sinasabi ko po, ang tunay na pagpapala, ang tunay na himala na mararanasan ng tao sa Diyos, ay yung mabago ang kanyang buhay. Amen. Diyan nagsisimula ang tunay na pagpapala. Pero yung nagkamal-kamal ka ng maraming pera, nagkaroon ka ng magagandang ari-arian, o ika nga ang buhay mo ay nandun sa akala may maayos, hindi po. Miserable pa rin po ang tingin ng Panginoon sa bagay niyo. Katulad ng isang mayaman, na kung saan nagpagal sa kanyang buhay sa mundong ito, nagpakayaman. At nang siya ay napakayaman, sabi niya sa kanyang sarili, dahil siya ay makasarili, ayan, marami na akong inani at marami na akong kayamanan. Ang gagawin ko na lamang ay ano? Magpahinga, mag-enjoy, maglasing, at gawin ang maibigan. Pero ano sabi ni Lord? Taong hangal. Imagine yung tawag ni Lord sa mga taong ganito na makasarili. Taong hangal. Kasi wala yung katuwiran. Taong hangal. Ngayon din, kukunin ko ang iyong buhay. Alam niyo po, buti na lang hindi pa tayo pinapayaman ni Lord katulad ng taong ito. Pagaman siya nagpagal, tama lang. Pero sayang. Sabihin niyo po, sayang. Hindi niya napakinabangan yung kanyang pinagpagalan. Tayo hindi po tayo papayag na yung ating pinaghirapan na hindi natin makakamtan at mai-enjoy sa ating buhay. Amen po ba? At hindi rin po papayag si Lord na ganun-ganun lang ay hindi natin maranasan. Kaya nga, ang sabi po doon, nagbubunga ng kabutihan. Pagka sinabing nagbubunga ng kabutihan, yung ginawa mong kabutihan, nasa iyong kapwa, yung kabutihan na yun, ipapasa naman ng iyong kapwa. Hindi niya rin sasarilinin. Why? Kasi yung kabutihan na naranasan mo sa Panginoon, hindi mo sasarilinin. Hindi lang iyo. Kaya nga tayo tinatawag ng taong matuwid. Inaalis ni Lord yung pagiging sakim, pagiging makasarili, pagiging madamot, etc. etc. Yun ang matindi po doon. Kaya, salamat sa Panginoon, sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw, ngayon, ay taong matuwid. Diba? Paano nga ba nagiging tao matuwid? Hindi dahil sa ating sarili, inuulit ko po. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya paglalapit tayo sa ating Panginoon, kung talagang seryoso tayong tinanggap natin si Jesus Christ, yung banal na dugo niya, nagko-cover po sa bawat sa atin. Kasi ito lang naman, sabi sa Book of Romans, tayong lahat tayo ay makasalanan. Walang taong matuwid, wala kahit isa. Ako, doon po ako doon. At paglapit ko kay Lord, nagkasala na naman po ako sa araw kong ito, patawarin niyo po. Hindi na ang pagkatao ni Brother Benji ang nakikita ng amang nasa natin. Sino? Ang ating Panginoong Kristo. Through the blood of Jesus Christ. Kaya makapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Iyon ang naglilinis ng lahat ng ating kasalanan. Yung kasalanan natin sa past, yung kasalanan natin sa present, yung kasalanan natin sa future, alam niyo po, given ang pagpapatawad ng Panginoon. Ilista niyo po sa notebook niyo, kung may notebook kayo, 1 John 1:9. Sabi doon, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal tayong lilinisin at patatawarin sa ating mga kasalanan. Ang tao, pag nagkasala, palayo sa Diyos. Mali. Sabihin niyo po, mali. Mali. Ang tama, habang ikaw ay dinadaya at pinagagawa ni Satan ng kasalanan, lalo kang lumapit sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ipiligtad minsan ng tao, ang aawayan si Lord. Ang pagre-rebeldihan si Lord. Mali po yun. Ang dapat kakampi po ng tao ay ang Diyos. Kung kakampi natin ang Panginoon, sino ang kaaway natin? Eh di si Satanas. Walang magagawa si Satan sa'yo. Amen po ba? Amen. Mararanasan mo na ang pagpapala ng Panginoon. Kasi yung katuwirang isang gagawin mo, magbubunga pa ng another na katuwiran yun, sabi po doon. Nagbubunga ng kabutihan.
Paano ba malalaman natin na tayo taong matuwid na at tayo taong, ika nga, mabuti? Alam niyo po, kayo po mismo makaka-experience. Yung dati mong kaaway, lumalapit sa iyo. Kung may kasalanan sa iyo, hingi ng tawad sa iyo. Nakuha niyo po ba? At makikita mo, ikaw ay taong matuwid na at mabuti. Naghahanap ka ng kaaway, wala ka na makaaway. Na-experience niyo po ba? O may kaaway pa rin po tayo. Wala na po dapat tayong kaaway. Amen po ba? Amen. Inaaway ka na, pero hindi ka nagre-revenge. Hindi ka naghihiganti. Amen. Ang ginagawa mo na lang, ipinapanalangin mo sa Panginoon. Eh kasi baka matapos tayo dyan. Hindi naman natin naintindihan yung pagiging taong matuwid. Eh ang taong matuwid, pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Higit ang Panginoon. Kasi tayo ay ginagawang matuwid ng Panginoon. At nakakatuwa, dahil gusto mo sa katuwiran ng pamumuhay, nagbubunga ng kabutihan. Pag sinabi sa'yo ng kapwa mo, ang bait mo. Sabihin nyo nga po sa katabi niyo, ang bait mo. Ang bait mo. Diba? Pero pagka sinabi sa'yo, ang sungit mo, pero parang kakaiba yun. Anong masungit ako? Lalo ka magwawala eh. Tama mo ba? Pero pagka sinabihan kang, ang bait mo, ngingiti ka eh. Welcome. Thank you, di ba? Glory to God. Idugtong po natin glory to God pagka kahit mo. Alam niyo po, ang dami ng henerasyon na lumipas, nabasa ko ang talata nito. Kaya lang ang tanong, nakuha ba nila yung mensahe ng Panginoon? Sayang, nasa iyo na yung pagpapala ng Panginoon, hindi mo naman alam, matuwid ba talaga ako? Mabuti ba talaga ako? Eh sabi doon, yung pagiging matuwid mo, nagbubunga ng kabutihan. Kaya lang ang reminder sa dulo, sabi doon, ngunit, ang naghihintay lang sa masama ay kaparusahan. Ay huwag po nating hangarin yung kaparusahan. Pagpapala po ni Lord ang ating hangarin. Amen po ba? Ikalawa, sabi po dito, para malaman natin na yung katangian natin ay talagang taong pinagpala po tayo. Sabi sa verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ano ang ikalawa? Sabi doon, taong mapagbigay. Tingnan po natin yung ating sarili. Sabi nga, hindi po kasi makakarating ka dyan sa mensahe ng Panginoon na yan, kung doon pa lang sa una, semplang na. Kaya tayo tinuturuan, dinidisiplina, at inaayos ang ating buhay ng Panginoon para maging karapat-dapat po tayo sa blessing ng Panginoon, na ikaw ang gagamitin ng Panginoon na channel of blessing. Amen. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon wala pang dumadaloy sa iyong pagpapala mula sa ating Panginoon? Kasi po, doon sa una, baka andun ka pa lang. Inaayos ka pa rin ngayon ng Panginoon. Amen. Ang iyong pag-iisip, ang laman ng puso mo, ay itama ng Panginoon. Huwag nating patagalin na yung blessing ni Lord ay hindi makarating sa atin. Naisin natin na tayo, ang katangian po natin, ikalawa ay tao tayong mapagbigay. Eh pagka nakita ni Lord, na kapag ka dumating sa iyo ang blessing, eh diretso sa bulsa mo, at sasarilinin mo lang, eh hindi po natin magiging katangian po yan. Ikalawa na sinasabi ni King Solomon sa mga tao, sa pamamagitan ng Panginoon, sabi doon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Amen. Eh kung gusto talaga natin yumaman, as nga po ang gustong yumaman. Amen. Kala ko, ayun, ako na lang. Maging makatotohanan po tayo. Lahat ng tao nangangailangan ng pera, amen po ba? Amen. Nabubuhay ang tao sa pera, amen po ba? Amen. Pero huwag mo namang sambahin ang pera. Huwag mo namang mahalin ang pera. Ang mahalin mo ay ang Diyos at ang iyong kapwa. Kaya yung dadaloy sa iyong blessing, kaya lalo kang yayaman, kasi hindi ka naging makasarili. Yung inayos ang buhay mo sa unang mensahe, yung pagiging tao mong matuwid, padadaluyin sa iyo ni Lord yung katangian mo na ikaw ay mapagbigay.
Ganyan nyo nga po ang inyong mga kamay. O, di ba? Simple o, Panginoon Lord. Panginoon Lord. Sarado nyo po. Pahingin, Lord. Ibig sabihin, may tinanggap ka, pero isinara mo, hanggang doon na lang yun. Pero kung ibubukas mo ulit, may babalik ko ni si Lord. Tama po ba? Amen. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang maging boksingero. Maging karatista ka. Ay! Diba? Alam niyo po, pagka nakuha po natin yung prinsipyo ng pagpapala ng Panginoon, hindi na po tayo mahihirapan. Hindi ka na magiging reklamador, hindi ka na taong maninisi ng kapwa, kundi ikaw mismo ay ginagamit ng Diyos para dumaloy ang blessing ng Panginoon, para makarating sa nararapat na magbebenepisyo ng blessing. Minsan maraming ang tao naligtas na, pero sinasarili ang kaligtasan. Nakakalungkot. Sabihin niyo po sa katabi niyo, nakakalungkot. Hindi ikaw yun. Di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, given gustong iligtas ng Panginoon. Pero paano sila maliligtas kung ayaw mong gamitin ang iyong buhay para sa blessing ni Lord? Alam niyo po, hindi lang ang pera ang pagbibigay. Ang kaligtasan tinanggap natin sa Panginoon, pwede natin ibahagi sa iba. Nakuha niyo po ba? Kaya minsan, tayo po ang nagiging hadlang para sa kaliligtas ng iba. Paano tayo nagiging hadlang? Ayaw mong ibahagi yung kaligtasan iyong tinanggap. O baka naman, ikaw ay duda pa sa kaligtasan na iyong naranasan sa Panginoon. Kaya hindi mo ito maibahagi sa iba. Eh sabi doon, ang katangian ng taong pinagpala ay mapagbigay. At ang taong mapagbigay ay lalong totoo po yan. Kapag ka ikaw ay taong ripot pa rin, madamot, dahil ka pa ng taong mahirap na sana'y magbigay. Yun po ang truth. Kasi why? Alam ng Diyos, ang puso mo ay punong-puno ng kayamanan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, kung hindi natin nagagawa ang mga bagay pong ito, ano sabi po doon? Ngunit naghihirap ang tikong na mga kamay. Mga kapatid, kung gusto po talaga nating yumaman, sabihin niyo po sa katabi niyo, meron ka na ba? O wala pa? Yan ang tanong eh. Yung meron na, pwede mo nang umpisahan na makagawa ng pagbibigay. Pero yung wala, paano ito magbibigay? Sa isip pa lang, wala ka pa, iniisip mo na yung iyong bibigyan. Amen. Amen. Ano tawag doon? Ito ay pagtitiwala, pag-asa at pananampalataya sa Panginoon. Ako wala pa noon. Pero nakita ng Panginoon ang puso't isipan ko. Gusto kong tulungan ng aking magulang. Alam niyo po, patutuo kong buhay, pinagpala po ako ng Panginoon. At pagpapalain pa ako ng Panginoon. Yun po ang truth. Pagpapalain ka pa lang, iniisip mo, akin lang to. Mahirap po yun. May po ba? Amen. Alam niyo po, alam ni Lord ang laman ng puso't isipan natin. Yes. Hindi matakago. Kaya nga doon pa lang sa una, solve na tayo doon. Ayaw ni Lord ibigay ang tunay na kayamanan niya sa taong dito. Sino daw ang bibigyan niya? Yung taong matuwid. Kaya kita na natin, kung tayo ay lumiligo-ligo pa, hangarin natin na ituwid tayo ng Panginoon. Lord, tuwid niyo po ako para maranasan ko yung binabanggit ni Brother Benji na naranasan niya sa'yo. Amen. Tama po ba? Kaya lang, kung gusto pa rin natin sa ligo-ligo, at sa spaghetti pa ba pataas, mahirap po yun. Talagang hindi po natin mararanasan. Ups and down pa rin po ang ating buhay about sa pagkapala nito. Meron, wala, meron, wala. Tuka, kahig, tuka, kahig. Mahirap po yun. Kaya nga po, maliwanag sa mensahe ng Diyos through King Solomon na binigyan ng Panginoon ng kanyang salita, lalong yumayaman. Kasi once na ibinigay niya yung nasa kanya, alam ni Solomon, may higit pang ibabalik ang Panginoon sa kanya.
Imagine, dinadayo siya. Ang mga bisita niya, toleradang ginto ang dinadala sa kanya. At iba't ibang regalo ang nakakamtan niya. Why? Kasi nga, si Solomon, yung bisita niya, hindi niya rin hinahayaan na umuwi ng luhaan. Meron din siya padala. Kaya minsan, hindi po natin ito nagagawa. Ikalawa, nais ni Lord, maging katangian po natin talaga. Mga lahing taga-JC alam sa Call Outreach, nananawagan po ako kung talagang tayo ay nagnanais na yumaman. Hindi lamang sa pera, kundi yung puso natin ay puno ng kayamanan na nagmumula sa Diyos. Ibahagi po natin lahat yung ating nakakamtan. Amen. Hindi lang mga pera ating nakakamtan. Ewan po ba? Amen. Yung mga salita ng Diyos na ating natutunan, pag ibinahagi mo ito, sabi nga ni Sister April, lang humingi siya ng mensahe mo. Hindi siya pinahindian ni Lord. Nakita naman natin, very effective and anointed yung isinyar niya, prayer gathering pa lang, nakatin po kayo. Solve na po tayo. Kaya naman, katangian ng taong pinagpala ay yung taong mapagbigay. At sabi nga po doon, lalong yumayan. Ngunit naghihirap ang mga tikom ng mga kamay. Kaya nga, according to 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo ay siya ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kasi nga po, yung pagiging madamot, kuripot, at lahat ng etc. ay nasa kanya, inalis na ng Panginoon yun eh. Ano yung pinalit? Yung katangian ng taong mapagbigay ay lugod na lugod ng Diyos. Amen po ba? Amen. Eh, alam ka namang nalugod sa'yo si Lord, hindi mo maranasan yung favor ng kanyang makapangyarihan kapag. Alam niyo po, mapalad po tayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mapalad ka. Alam ka. Napapakinggan mo ang mensahe nito. Yun lang pala ang susi ng pagyaman. Amen. Kaya yung mayayaman, ako naniniwala, hindi nila sinarili yung kanilang kayamanan. Kung yun ay sinarili nila, mapuputol ang alot ng blessing ng Panginoon. Sabihin niyo po, sa katabi niyo, mag-exercise tayo. Tayo po lahat, ito ba yun? Para sa puso't baga natin. Inhale. Exhale. Bahala ka, Brother Benny. Isa ba? Inhale. Exhale. Sige, muna po tayo. Bakit po? Kasi yun po yung prinsipyo. Yung tinanggap mong oxygen, dapat ibigay mo naman ito. Maging carbon dioxide. Sino makikinabang? Merong hayop, merong halaman. At sila naman ay nagbabalik ng oxygen para sa pangailangan. Anong prinsipyo ng Panginoon? Given, take. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag lang take lang take. Give ka din. Give ka din. Diba? Minsan kasi nakakalungkot po talagang isipin. Halos, siya na lang ang laging binibigyan. Hindi naman niya inisip. Hindi niya naman isinapuso. Gaganti ako sa iyo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagantihan kita. Hindi tayo mag-aaway-aaway. Kundi, yung sinasabi doon, ay yung taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kasi minsan, ang paghihigante, talagang sama ng loob, galit hindi ko. Ang paghihigante ay gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Ikatlo, sabi mo doon sa verse 25, hanggang 3 lang naman po tayo, sodlo tayo. Busog na po tayo. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ikatlo, sabi po doon, taong matulungin. Andiyan na po ba tayo? Alam niyo po kung wala pa po kayo dyan, puntahan niyo po yan. Dapat marating niyo po yan. At kung ikaw man, alam mo sa sarili mo, ako nga, nangangailangan Tama po? Yun ang truth. Paano ako tutulong? That's a big question. Pero pag nakita ni Lord na nagnanais at hangad mo na makatulong, imposible naman na hindi ka papalain ni Lord. According to 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Sulat niyo po.
2 Corinthians chapter 9, verse 8. Kaya ni Lord tayong pagpalain. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 8. Yan. Sabi doon, ipalit natin ang ating pangalan ha. Kaya ni Lord na pagpalain si Benji. Yan. Higit pa sa aking pangailangan upang ako ay may ipagkawang gawa. Ayan po ang ating gagawin. Kaya ang katangian ng taong pinagpala ay nagiging matulungin. Hindi madamot, hindi kuripot, hindi sakim. Kasi lahat ng binabanggit ko, yun ang paboritong salita ni Satan. Bubulong siya, para sa'yo lang yan. Huwag mong ibahagi yan. Nakuha niyo po ba? Ayaw niyang marinig ni Satan sa isip at sa damdamin mo na binubuo ng Panginoon, tutulungan ko si ganito. Tutulungan ko si nanay at si tatay pag ako'y nagkaroon ng trabaho. Wala ka bang trabaho? Wala ka bang kinikita? Pero nakita ng Diyos ang puso't isipan mo, aba, iba ang plano ng anak mo ito. Nalulugod ang Diyos. Lalo't magulang na ang puso ng Diyos ay talagang napakalambot sa isang anak na nag-iisip ng kabutihan ng kanyang magulang. Amen. Ako dito po, kababisyan, na kapag inonor mo ang magulang mo, hahaba na ang buhay mo, pagpapalain ka pa ni Lord. Amen. Kaya lang, kung sa una pa lang, hindi ka na makalampas. Yung pagiging taong matuwid. Paano ka pa pupunta doon sa taong mapagbigay? Paano ka pa pupunta sa pagiging taong matulungin? Brother Page, parehas kang yung taong mapagbigay at taong matulungin. Hindi po. Yung taong mapagbigay, talagang lifestyle niya na yon, na kapag may nakita siya, may nasundan ako Papunta kaming nagkarlan. Nagbibiyahe kami. Nagtataka ako, bakit pag may nakikita ang poso, tumitigil po itong sakyan na to. Nagbubukas ng bintana at nag-aabot ng 50 pesos. Lord, sana all. Sabi niyo po, sana all. Tama ba? Alam niyo po, parang nagkaroon ako ng spiritual na inggit doon sa Lord. Sana maranasan ko rin po ito. Na talagang, ang anak mo talaga ang ginagamit mo, na talagang. Kasi po, magpapasko po nun eh. Ibisitahin po namin yung PNP na anak ng pamangkin ni Mrs. doon sa nagkarlan, doon na fire marshal po siya doon. So sabi ko, pati ako tuloy napapahinto kasi nakasunod po ako sa kanila. Baka mabangga ako po. Yung pagiging matulungin kasi, napakahirap din pong gawin. Ano po ba? Minsan kasi nadadala po yung mga tao matulungin. Totoo po ba sinasabi ni Brother Benji? Kahit tayo mga politiko natin sa munisipyo, andyan ka na naman. Hihingi-hingi. Wala nang tigil. Diba? Ikaw na naman. Napapakanta ni mga politisyan natin eh. Parang dalandala na. Nininegosyo mo na lang. Yan ang ikabubuhay mo. Bakit ang lakas mo? Diba? Ang lakas ng katawan, pero kinakalakal. Okay lang humingi ng tulong dahil given naman na tayo tinutulungan ng Panginoon. Amen po ba? Pero dapat hindi lang ikaw ang humingi ng tulong sa Panginoon. Yung tulong na ibinigay sa iyo ng Diyos, padadaluyin mo pa rin yan. At ano daw, pagka ikaw ay taong matulungin, sabi doon, lumuluwag ang pamumuhay. Ang sarap, amen po ba? Pero kung hanggang ngayon, gipit na gipit ka pa rin, sabi kapatid, ito ang susi. Maging katangian po natin ang pagiging tao matulungin. Natutuwa po ako sa mga testimony ng iba pag kami nakikita silang mga baker o talaga nangangailangan. Hindi sila nagdadalawang isip. Kahit ano yung kanilang mabunot, at least ibinibigay nila. Saan man nila gamitin yun, ito ang prinsipyo ng ating pagbibigay. Pag ating ibinigay, ang gawin natin for the glory of God. Huwag nating isipin saan man nila gagamitin yun.
Basta ang ginawa natin, kinukuha natin yung blessing ni Lord. Amen po ba? Ginagawa natin yung pagiging taong matuwid, taong mapagbigay, at pagiging matulungin po natin. Hindi natin i-question kung saan niya gagamitin yun. Kahit yung ginagawa natin pag-giving dito, hindi natin tinatanong kung saan ito mapupunta. Kundi alam natin, ito ay ibinigay natin for the glory of God. At hindi naman nasasayang. Marami pang kaluluwa ang maliligtas sa 1 sentimo na ating ibinibigay. Hindi lang sentimo, peso, minsan 1,000 pa ang ating pinagdadalo sa ating mga kamay dahil alam natin si Lord ang nagbigay. Kaya minsan na tayo nahihirapang ibigay. Kasi nga, ang tingin lang natin, tayo ang nagpagal, tayo ang nagpakahirap, pero hindi natin alam saan galing yung ating lakas, saan galing ang ating kaalaman, saan galing ang lahat ng nasa atin. Di ba may Diyos na naghahanap ng taong matuwid? Ang taong matuwid kapag ka napagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya minsan hanggang doon ka na lang sa maliit kasi alam ni Lord, pagka dinagdagan pa yan, magbabago na ang ugali mo. Magbabago na ang buhay mo. Palagay na ang glory ay na kay Lord, ibibigay mo na sa kaaway. Alam niyo po, ang taong matuwid ay hinahanap ng Diyos. Ang taong matuwid ay hinahanap ng mga taong mayayaman na sila ay mapagkatiwalaan. Alam niyo ba, yung taong mayaman ngayon, naghahanap sila ng pamamanahan. Ulitin ko po, may mga taong mayaman ngayon na pinayaman nila, naghahanap ng taong pamamanahan. Kaya lang, ang tanong, may makikita kaya silang taong matuwid? Nakarapat dapat sa kayamanang ipamamana sa kanila. Minsan nga, nakakalungkot, pamilya na. Parang ayaw pa ipagkatiwala ng magulang doon sa anak. Naalala nyo yung binaril sa bus? Ay, opo. Naaalala ko lang. Hindi naman natin ichichika. Ay talagang sa social media, makikita natin ang real life. At talagang kahit anak, magulang, pagka yung pagpapala na ang pag-uusapan, minsan palagay na blessing, nagiging sumpa. Imagine buhay na wala. Kaya, first requirements at katangian ng taong pinagpala ay yung pagiging taong matuwid. Pinabalikan lang po natin. At ikalawa, alam ni Lord, pagka itong taong matuwid na ito ay kanyang pinagpala, hindi niya sasarilin. Ito ay magiging mapagbigay. Tama po ba yung sequence? At habang ito ay aking pinagpapala, alam ko, ito ay magiging taong matulungin. Hindi pa nga umiimik yung kapwa eh. Narinig lang, nakita lang, nagre-react na siya, parang hindi mapakali yung kanyang kwet na tumayo para iabot yung tulong. Alam niyo po, pagkaganito na po tayo, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi magdadalawang isip ang Diyos para iparana sa iyo ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon. At sabi pa doon sa letter B, tiyak na tutulungan. Siyempre, kung anong iyong tinanim, siya mo, nung yung sasakyan naglambing sa akin hard starting na siya, ayaw mag-start. Dahil nga yung mga kapitbahay natin doon, pag may karamdaman yung mga anak, Brother Benji, baka pwede naman natin dalhin sa center yung aking anak. Walang dalawang salita. Inihahatid ko talaga sila. Walang pinag-usapang halaga doon o any amount. Basta ang abang lingkod na to ay tumutungkol lang doon sa pagtulong. At alam naman natin, yung wala, ay wala talaga. Kaya ang prinsipyo ni Lord, kung ikaw ay magbibigay, at sa alam mo ang bibigyan mo ay ibabalik lang din sa'yo, wala ka nang gawin timpala kay Lord. Pero yung ibinigay mo, alam mo ito ay hindi maibabalik sa'yo, pero hindi mo hinahanap ang balik niya. Si Lord ang magbabalik sa atin. Kasi minsan nagkakamali ang tao. Nagdadamdam, sumasama ang loob, kung ano ang ginawa niya, gusto niya ibalik din sa kanya. Alam niyo po, hindi po, given lang yun. Pero alam naman natin,
si Lord ang hihipo doon kung paano niya ibabalik. Alam niyo po, yung kapitbahay ko, isang natulungan ko din na hinila ko nung tumirik yung sasakyan sa crossing. Siya mismo yung nag-offer ng battery. Bro, nadinig ko Kuya Benji, yung sasakyan mo, ayaw umanda. Ito may bagong battery ako. Kinabit namin, ayaw pa rin po umanda. Isiniris namin yung kanyang sasakyan, ayaw pa rin umanda. Tinawag na namin mga kapitbahay. Itinulak, pinaandar. Ayaw pa rin pong umanda. Then yung battery kong natanggal, ibinili ko po ulit, nanalangin po ako, pag-pihit ko ng susi, talaga umandar po. Glory to God. Miracle po talaga ng Panginoon. Alam po natin na ang Diyos lang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay ng blessing. Ano man yan? Kung tayo man ay may karamdaman ngayon, alam ni Lord, may tutulong po sa atin. Kung tayo po ay walang pera ngayon, may tutulong po sa atin. Amen. At kung may problema pa man tayo ngayon, may tutulong po sa atin. Kasi yung ginawa po natin, kabutihan, yung pagbibigay at yung pagiging matulungin po natin, hindi po nawawala ng saysay ng lahat. Amen. Lahat po ay meron pong malaking kapakinabangan ng mga anak ng Diyos. Kaya nga napakabuti po ng Panginoon, napakatagal ko rin po naghanap ng message sa tutulong po, yan po yung binigay ng Panginoon. Pero napakabuti po ng Diyos dahil ang mga lingkod ng Panginoon ay hindi niya pinababayaan. Nais niya na talagang for the glory of God. Ang Panginoong Jesus lahat ginawa po yan. Ipinakita niya ang katuwirang pamumuhay at yung buhay niya ay talagang kahit sarili niya ibinigay niya. At pag may nakikita siyang inaalihan ng masamang demonyo o ng masamang espiritu, tinutulungan niya po. At yung mga nagugutom, pinakain niya. Lahat ng mga nangangailangan ay tinulungan ng ating Panginoon. Amen. Walang dadaig at walang tatalo sa Panginoon na nabuhay, na nagkatawang tao para magmodelo at magandang halimbawa na nabuhay sa mundo nito. Walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Kaya ang sinusunod po natin sa pagiging taong matuwid, taong mapagbigay, at taong matulungin, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. 100% tao ang ating Panginoon. May dugo, may ugat, may buto, at lahat ng katangian ng tao ay nasa Kanya. Isinilang sa mundong ito ng inang si Maria, pero alam naman natin 100% through the work of the Spirit of God, nagdalang tao si Maria. Kaya si Jesus ay 100% na Diyos. Kaya naman, ginampanan niya ang kalooban ng ating Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gampanan mo rin ang purpose ni Lord sa buhay mo. At makakamtan po natin yung tatlong bagay po niya. Konklusyon po tayo, sabi po doon. Sa Kawikaan chapter 11 verse 28 at sa Matthew chapter 11 verse 28 din po ay parallel street po yan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Tayo nga, wala pang yaman. Pero pagyayamanin tayo nito. Ano sabi ni Lord? Huwag tayo magtiwala doon. Kasi pagka sa yaman lang natin tayo magtitiwala, ano daw sabi? Malalantang tila dahon ang ating buhay. Sabi doon, ngunit ang matuwid ay giginhawa ang buhay, tulad ng sariwang halaman. Ang description ng Panginoon ay dahon at halaman. Kaya nga nakakatuwang tingnan pagka yung halaman ay sariwa, ay may uba. Pero pagka lanta na, ito ay nakakalungkot, tendency na siya ay parang mamamatay na at wala ng pakinabang. Kaya naman, tandaan po natin, sabi po dyan, malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Yan po ang maling ginagawa po ng maraming tao. Nagpapakayaman para sa kanilang sarili lang. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Mga kapatid, ang pinakasusi po talaga ay yung pagiging taong matuwid. Wala nang iba. Ang tunay na pinagpala ng Diyos ay yung binago ang buhay ng tao ng Panginoon. Hindi siya binago ng kanyang nanay, ng tatay. Hindi siya binago ng kanyang asawa. Hindi siya binago ng kanyang anak. Kundi binago ng ating Panginoong Yesu Kristo. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi doon,
ang lahat ng tumanggap at nagpag-isa sa ating Panginoon sa Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago. Ano sabi sa Matthew 11:28? Lumapit kayo mga nangapapagal at nabibigat ang lubha. Kung ikaw ay pagod na, wala kang, parang hirap ka na sa buhay mo, sabi ni Lord, lumapit ka. Sa akin, Panginoon. Ano sabi niya? Ikaw ay aking pagpapahinga. Pagod ka na maghanap ng trabaho, pagod ka na maghanap ng kabubuhay mo, pagod ka na sa mga problema mo, pagod ka na sa mga karamdaman mo. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Kung man ikaw ay mga pagod na rin sa mga ginagawa mo para sa kapurihan ng Diyos, lumapit ka sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa araw na to, nadinig natin ang mensahe ng Diyos. Pwede natin pagbulay-bulayan. At sabihin natin sa ating sarili, kaya pala, matagal ako nandaya ng kaaway na Satanas.